Okay, so good evening to all of you. Our next topic for this night is about the ALSOOP Part 4, which is yung edit and delete user. So before we discuss the program for delete, okay, recap muna tayo dun sa pinag-aralan natin last time. So nasa ano na tayo ngayon, no? Still on the admin login. Tapos na natin to yung index. We are now on admin. So, pag nag-type tayo ng admin, okay, papasok na tayo. Dashboard, okay na rin tayo dyan. Home, user, management. Yung categories books, wala pa yan. Kaya nang bala gumawa dyan. So, dito na tayo kay users management. So, yung user management, ito na. So, makikita rin natin yan sa localhost. So, pag nag-type tayo ng localhost, under phpMyAdmin, under ALSDB, okay, dapat makikita na natin yung students, yung users natin, users table. So, I have here, how many? 7 users. So, dapat may 7 din tayo rito. Ayan. So, check muna natin. So, last time meron na tayong add user. So, dapat nakakapag-add na. May konting changes lang tayo dito sa add kasi dapat pag nag-add tayo ng user, let's say add tayo. Let's say si B. Yan. Dapat yung position is dalawa lang, di ba? It's either librarian or staff. Okay, kaso dito kasi combo box text box. So, kailangan nating i-change to into what we call combo box. Okay? Kay PHP, wala namang combo box. Ang tawag natin sa kanya is select. Okay? So, mag-change lang tayo ng konti dun sa select natin. So, let's go back to our code. So, nandito na tayo sa add. No? So, add under user. So, check natin yung code natin. Let's go to view word wrap. Yan. Okay, so dito tayo kay position. So, yung position natin, hindi ganyan yan. Dapat yan is select. So, we need to remove the input. Ito. Baguhin natin to. So, we're going to use select. Yan. So, select. So, the name is position. Okay, and wala tayong ID. Yan. Okay. Then, class. Kailangan may class to. So, class equals double quote form select. Okay. Yung sa'yo, Jamin, ano yun, no? Text box pa ba yung sa'yo? Or combo box na? Text box, sir. Oh, yun. So, papalitan yan. No? So, Yes. gagawin nating select. Okay. So, dun sa select, gawa tayo ng option. So, yung option, ito yung mga values. So, yung mga values natin are the following. So, the first value is the librarian. Okay, value yan. And then, yung lalabas dun sa pinaka-combo box is, of course, same din. Okay, librarian din. Okay, just copy this and then paste. And then, change natin to. This will be staff and then this will be staff. Yan. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. So, after doing this, pagdating mo kay add, refresh ka lang. So, as you can see, meron na tayong changes dito. Now, wala tayong ganong babaguhin sa code. Magsisave pa rin yan. Kasi remember, yung ating select is named as position. So, yung post, okay? Diba, pag nag-click tayo ng add, take note, pupunta yan kay save. So, dun sa save, meron tayong post position dito. Ito na yung select natin. So, most likely, pag nag-type tayo rito, okay, walang magiging problem yan. Okay, so let's say select tayo ng staff. Okay, once we click save, okay, walang magiging error yan. No, kasi, yung pangalan nung nung position is position. No? Dun sa ating post. Ayan, no?
So, position is post position. So, yung ano natin, yung ating select is also named as position. So, kukunin niya yung value nun. So, wala magiging problema kay save. Okay, so ayan, nakakapag-save na tayo. So, let's go back. Ayan, may number 10 na tayo. So, take note kaya siya naging number 10, nag-skip siya kasi nag-delete ako ng ibang data. So, I'm now on the user ID number 10. Wala namang problema yan. Okay, so last time also, naglagay din tayo rito ng edit. No? So, kung napapansin nyo rito sa ating screen, dito sa baba, pag tinapat ko dito, okay, ayan, no? Meron na tayong edit PHP question mark user ID equals 1. So, that is what we call the parameter. No? So, edit question mark user ID 1. Okay, so paano natin ginawa yan? Okay, so punta tayo sa, I think that is in index. Okay, so dito sa index natin, okay, ano tayo? Word drop, naka-word drop na. Alt Z. Ay, iba yung na-click. Sorry. Yan. So, dito kasi pag, ito, meron na tayo ritong, edit question mark user ID, then echo R, which is the user ID. Okay? So, pinapakita na natin yung user ID question mark equals, question mark user ID equals, and then yung user ID natin. Okay? So, unahin muna natin si edit. So, si edit kasi, medyo hawig siya ni add. So, basically, yung program ni add is same lang na edit. No, kasi kailangan may ano tayo may form, no? So parang ganito, 'di ba? Pag nag-add tayo, ganito rin. Yun nga lang sa edit nakalagay yung data. Dito kasi walang data. Okay? So ang gagawin lang natin is simply dun sa ating add. Ang gawin lang natin dito is copy lang natin 'to. Okay? So ito yung add. Title niya is ayan, add user nakalagay. H3 add user. So copy lang natin lahat 'to. Okay, let's go now to our edit. Okay, then paste. Okay. May babaguhin lang tayo rito. So admin user management pa rin 'yan. Ito hindi na add. Edit na 'to. Okay, edit users. And then fname still, yan pa rin 'yun. Yun nga lang dun sa edit may, di ba remember, kailangan mailagay natin yung data rito. Okay? So, subukan muna natin to. Kinapi pa lang natin, di ba? So, ang gagawin natin is, let's try, refresh. Okay? So, pag click natin yung edit, as you can see, ayun o, edit.php question mark user ID. So, ito na yon. Okay? Yung edit. Gumagana na siya. Ang problema lang, walang data. Okay, kasi kailangan pagbalik tayo, no? Yan. Pag click natin to, yung number 1, okay, tama naman. Edit user ID 1, kaso walang data. So dapat nandito na yung data na kukunin natin. Okay, so for that, ang next na gagawin natin is kailangan natin makuha yung user. So it means dito sa ating user table, we will go into create folder. We create another file. Let's call it as getuser.php. Okay, so ang gamit ni getuser is para makuha natin yung user ID or yung user based on the ID na meron tayo rito sa taas. Okay? So, parang dito, ayan, no? Pag ang user ID is 1, dapat ito yung papakita niya. Pag user ID is 7, dapat ito yung ipapakita niyang record. Okay, so it depends on the value on the upper part. Okay, so let's go now here. Okay, punta na tayo ngayon kay get user. So on the get user, sino ba pinakamadali rito? I think meron na tayong ginawa niyan. I think sa view. Ayan.
require once, blah, blah, blah. So, ito, copy na. Try natin i-copy yung laman ng view. Okay, so punta tayo kay get user and then paste. Okay, so includes, wala tayong babaguhin sa includes. Okay yan. Yung query ang babaguhin natin. Ito, babaguhin natin. So, dito sa query, select natin asterisk from users where, okay, yung where natin, depende dun sa user ID sa taas. User ID 1. So, ibig sabihin, where user ID is equal to colon user ID. So, tama ba? Tingnan nga natin sa localhost. User ID ang pangalan niya. So, tama. So, user ID, ito, para yan dun sa field under your database. Ito namang colon user ID, this is the parameter. Okay, parameter lang natin to. Kumbaga parang variable. Okay? So, after this, we will going to have statement, PDO, prepare niya yung query. And then, after that, kailangan nating kunin yung user ID. So, you will going to create a variable. Okay, user ID, $user ID is equal to, kunin mo yung galing sa get. Okay? Diba? Take note, ang tawag kasi natin dito, get. Diba? Kung naalala nyo nung prelim, okay, anything na nandito, ang tawag dyan is get. So, it means, gagamitin natin is si get. Okay, get user ID. Okay? Semicolon. Okay, after that, okay, ipaparam natin or bind parameter. So, ang ibig sabihin kasi nito is ito. So, ibig sabihin, ganito yan. Statement, gamit ka ng STMP. Okay. Statement, ganyan, bind. May command tayo na tinatawag na bind param. Okay, bind parameter. Okay, so ibabind natin yung ginamit nating variable, which is this one. Okay, user, colon, don't forget the colon, user ID is equivalent to $user ID. Okay, so yung $user ID, ito yun. Yan. So, kinuha niya yung get. Then, pinasa niya yung user ID dun sa ating parameter, which is ito. So, ang value ng user ID rito is kung ano yung value ng get. Yun ang ibig sabihin yan. Then, execute. And then, after that, statement fetch. Okay, fetch lang kasi, remember, isang data lang naman ang kailangan natin. Okay, fetch all kapag lahat. Pag isa lang, that is fetch. Okay, save na natin to. After nating save to, let's go now to our edit. Nasaan na yan? Ito. Okay, so, let's go now to our require once. So, dapat magre-require once tayo dito. So, after nung edit user, and then, bago mag-form, nasan yung form? Ito. So, bago mag-form, okay, kailangan natin mag-require once. Okay, so, copy na lang natin to. Copy, then paste. Okay. So, require once dito. Ayan. And then, palitan natin to lahat. Okay. Ang i-require once lang natin will be yung get user. So, since yung edit is katabi lang ng get user, so, get user lang. Okay, .php. Okay. So, i-require once niya para lumabas dito yung data. Okay. Next. Ayun na, pwede na. Pwede na nating, hindi pa pala, dito muna tayo sa save. Ito, form action save to eh. So, dapat kay edit pupunta yan. So, change natin to. This will be now, tatawagin natin si update. No? So, we will going to create another method or another PHP file. Ang tawag sa kanya is update.php. Okay, dito natin i-update yung data. So, update, question mark, user ID is equal to, okay,
is equal to, so kung ano yung magiging value. So, PHP code tayo rito. Okay? So, tatawagin natin yung echo. Okay? Echo, and then tatawagin natin yung result. Remember, may result tayo kay get user. Ayan, oh. So, it means matatawag natin dito yan. Okay? Which is the name of the user ID. Ayan, oh. So, get user, merong user ID tayong ginamit. So, ibig sabihin, pwede nating i-echo yung result. Result. Okay. Then, ganyan. Okay. Then, lagay tayo ng user ID. Okay. Para to sa update. Okay. Remember, ang get user, hindi naman nag-update. Nagse-select lang siya. So, ibig sabihin, papasa niya yan pag nag-click ka ng button. Okay. Now, on the first name, eto, magkakaroon na tayo ng changes dito. Okay. Kasi dapat tumabas yung data, yung first name dito. So, how can we put the name? So, after nung required dito, meron tayong tinatawag na value. Okay, value equals, double quote. So, halimbawa, subukan lang natin, no? Mag-type tayo ng sample text. Yan, sample text. So, pag nirefresh mo yan dito, ayun, no, may lalabas ditong sample text. Okay, so ibig sabihin, anything na nasa loob ng value is yung magiging value nung text box. Okay? So, hindi naman sample text yan, of course. Okay? So, value, double quote. Okay? Ang gagawin natin is i-echo natin. Okay? So, sa loob ng double quote, lagay tayo ng PHP code. Then, maglagay tayo ng echo. Okay? Echo natin yung result. Okay? Result, which is the value of, ano magiging value nito? Ang value nito will be fname, first name to, di ba? So, from the database, ang first name is fname. So, lagay natin dito, fname. Yan. So, pag na-refresh natin yan, so let's go back to our page. Pag na-refresh natin yan, ayun, oh, Ronald na yung nakalagay. Kasi ito yun, yung fname. So, lumabas na. So, ganun din ang gagawin dun sa iba. So, gagawin lang is you just copy this, no, yung value, and then lalagyan mo lang dito. Ano? So, after nung L-name, required, paste, palit lang to. L-name. Okay? So, nakuha. Next, ano pa? Form, group, class form, group, div. Ba't kaya naging ganito to? So, mamaya na. Hayaan na lang muna natin ganyan. Anyway, dito tayo sa username. So, after nito, ito dahil dito. Nakalimutan yung close. Ayan. Okay, dito naman tayo sa username. Okay, paste lang natin. Change lang to ng username. Okay. Close. Nakalimutan pala natin kopyahin. Ito lang pala. Yan. Sorry. Ito palang buo. Yung buong value. Okay, so after that, yung password. Okay, and then, okay, mamaya na natin gawin tong sa select. Tingnan muna natin yung mga labels, no? Or yung mga text box, kung magiging tama. So, pag nag-refresh ka, ayun, may value na. Ayan, no? Kita nyo yung password. Okay, the first name, last name, the username, the password, and eto ngayon, hindi updated. Kasi tingnan nyo yung account ko, ang position niya is admin. Bakit hindi admin yung nakalagay? Okay? That is the problem. Okay? Kasi, kung makikita nyo yung code natin, wala naman nakalagay dito na kukuha siya from the database. So, anong gagawin nun? Of course, you will going to reprogram that part. Okay? Dun sa edit. Kailangan i-reprogram natin yon. Okay? So, nasan ba yung ating form group? Ito yung form group natin. Yan. Okay? Ito yung select. So, dun sa select, maglalagay tayo ng PHP code dito to manually program yung gusto nating mangyari. Okay? So, meron tayong tinatawag ditong selected. Okay? So, tingnan nyo to, class.
kapag ito, ginawa ko is, linagyan ko ng, eto pala, yung staff. Linagyan ko ng word na selected. Okay? Okay, ang mangyayari, tingnan nyo librarian yan. Pag nag-refresh ako, staff ang lalabas. Pero kapag ang selected natin is binago natin, tinanggal ko to rito, nilipat ko dito sa librarian. Okay, pag nag-refresh tayo, ang value will be librarian. Okay? So, yun yung ipapakita niya kung ano yung selected value. Okay? So, ano ngayon ang gagawin natin? Of course, we need to put the word selected kung sino yung sinelect natin, kung librarian ba or yung staff. So, tatanggalin ko to. Ayan. Then, gagawa ko ng way. So, what will be the way na gagawin natin? So, syempre, titingnan natin dyan is yung result. Diba? Ito, yung result. So, $result, gawa tayo ng if. Gawa muna tayo ng dalawang variable. Let's say, dollar is selected. Okay, ganito na. Select 1. Okay, yung select 1, siya si librarian. Okay, so lagyan ko muna ng walang value. Then, select 2. Ito naman si staff. Okay. Then, gawa ko ng if condition dito. Okay, if, open, close. Then, else. Kailangan may else tayo rito eh. Ayan. Okay. So, dito sa if, okay, maglalagay muna tayo rito ng, check natin kung may pinili ba na position. So, lagay natin dito, $result. Okay, kapag may value si $result position, diba, si position yon. Okay, kapag may laman siya, okay, maglalagay tayo ng condition dito. So, if, open ulit, open, close, and then, if yung $result, okay, position, okay, is equal to the word librarian. Okay? Kapag librarian yung value ng position natin, so ibig sabihin, si select 1 is equal to the word selected. Okay? So, tama ba? Nakukuha yung idea? So, the idea is, pag ang value ni position is librarian, ang value ni select 1 is selected. Okay. Else, maglalagay tayo ng else dito. Else, okay, kung iba ang value niya, syempre, si select 2 ang merong value na selected. So, $select 2 is equal to selected. Okay. So, pag ang value is librarian, si select 1 yon. Pagka ang value is staff, eto naman yon, si select 2. Okay, ngayon, after doing this, after doing the logic, ito yung logic natin eh. Okay, so pwede na natin ngayong ilagay yan dito. Okay, so dito, di ba meron tayong, after ng librarian value, nakalagay dito yung word na selected. So dito, kapag si select 1, so lagyan natin ng PHP code. Ayan. Then, echo natin dito yung value ni $select 1. Okay. Dito naman sa ilalim. Yan. Tama. Okay. So, dito naman sa ilalim, copy na lang natin to. Itong part na to. Okay. Copy natin yan. Lagay natin dito. So, this will be now select 2. So, kapag staff, select 2. Pag librarian, select 1. Let's now save this and try natin. Okay, refresh. Okay, so staff. Okay, bakit staff? Wala namang staff dyan. Okay, hindi naman staff si Okay, kasi wala namang admin. Diba? So, tingnan nyo to. Pag pinalitan ko to, ginawa kong librarian. Ayan,
librarian na yung name ko. So, pag nag-back ako, back, okay, pag clinic ko yung edit, librarian, ayun o, librarian, which is correct. Okay, back ako, pag clinic ko yung 2, okay, stop siya, di ba? Pag clinic ko, ayun, stop. So, tama na, di ba? So, edit, pwede mo nang palitan. Okay? Back, punta tayo sa staff. Pag in-edit natin yan, staff na yung lumalabas. So, that is how this program used. So, select 1, select 2. Pagka ang value ng position librarian, selected siya. Okay? Else, ang select 2 yung merong selected. Okay? Any questions? Wala naman siguro, no? Okay, so yan. Ganyan yung gagawin natin. Ngayon, ang kailangan na lang natin will be, after doing this, eto, hindi na siya magiging save. This is now update. Okay, update na ang button na yan. And then, back to user home, back to user page, itong part na to. So, okay, tama yan. Yun lang naman magbabago. Yan, magiging update na to. Ito naman, back to user page. So, parang ganyan. Okay? So, halimbawa, ito, staff. So, dapat staff yung nakalagay. Back. Ito, librarian. Librarian. So, that's correct. Okay? So, pwede mo nang i-edit. Pwede ka na maglagay ng mga other values dyan. Pwede mo nang palitan to ng staff. Ngayon, pag in-update mo, dapat mag-update yan. Okay? But take note, si update, okay, take note na si form update kailangan nating gawin. Okay, ayan kasi si form update. So, dito, mag-create tayo ng panibagong file. Ang pangalan niya is update. So, nasa na yun? Wala tayong update dito. So, under user, mag-new file tayo. Let's call it as update.php. Okay, so, dun sa update.php, okay, sa ano na natin, maglalagay tayo ng session start dito. So first, all PHP code to, so it means kailangan natin ganyan. Okay. And then, hindi na natin nilalagyan ng close yan, no? Continuous kasi yan eh. So, $session start. Kailangan natin ng session start. Wala palang dollar yun. Session _ start. After nating i-start yung session, so, ang gagawin natin dyan is, parang command lang to ni save. Di ba may save na tayo? Ito pala. Ito yun. So, ang gagawin lang, copy na lang natin to. Copy natin si save. Lagay natin kay update. Buray na natin to. Paste. Ayun. So, ang next na gagawin, check natin, tama ba? Server post, request method post. May fname, galing sa fname, post lname, username, password, position. So, wala tayong babaguhin dito. Same pa rin yan. Okay? Tatawagin niya sa DB. Tama pa rin yan. Okay? May query tayo. So, itong query ngayon na magpapalit. Ito yung babaguhin natin. Okay? Kasi hindi ganyan ang query kapag nag-update. So, iba yung command. So, the command is the word update. Okay? So, update users set. Okay? So, papalitan natin yung fname is equal to :fname. So, ganun pa rin. Meron tayong tinatawag na parameter na ginagamit. Ito. Yan yung parameter na gagamitin natin dito sa ilalim. Diba? So, yan, fname, comma, what else? We have comma, lname is equal to :lname. Next is Username. yan, username equals to :username, comma, Password. yan, password equals :password. Ano pa? Position. Okay,
so comma, position equals colon, position. Okay, so ano lang natin, word wrap. Yan. Okay, ngayon, dito may where yan. Okay, kasi pag hindi mo linagyan ng where yan, lahat yan i-update niya. So, dapat dito may where. Kasi kung sino lang yung clinic mo, yun lang i-update niya. So, where, okay, user ID, di ba, is equal to colon user ID. Okay. So, etong mga may colon, that is our parameter. Ito yun, yung mga parameter natin. Kaso may wala dyan. No? So, may F name, may L name, may username, may password, may position, pero wala tayong user ID. Okay, so anong gagawin natin para sa user ID? So, dito, okay, dito sa taas, dito, dyan. Ang gagawin natin is kailangan nating ipasa yung user ID. Okay? So, mag-declare muna tayo ng user ID rito. Variable is equal to $get. Diba? Remember? May $get tayo na user ID. Yan. Kukunin natin ngayon yung value niyan. Okay? Ngayon, itong user ID na yan, ipaparameter natin. Okay? Di ba may user ID tayo dito? So, pwede ka dito. Add na lang natin. Copy, paste, and then this is, what's that? User ID is equal to $user ID. Yan. So, ito, para lang tayo mayroong value. Kasi may user ID tayo rito eh. Okay? So, yung colon user ID na to, ito yung magiging value niya. Ayan o. Colon user ID is equal to user ID, which is yung get. After that, execute. Okay? Execute niya. Okay? Ipiprepare yung query. Okay? Ipiprepare yung query, then bind param, then execute. And then after that, pag na-save na siya, di ba? So, new user, mali na to, hindi na siya ganito. So, ang mangyayari will be user updated. Okay, user record updated successfully. So, in-update lang natin yung record. And then, location niya, balik ulit sa index. So, kita nyo, na-reuse lang natin yung program natin sa save. Sa save, insert into ang ginagamit. Sa update, update users. And then set. So, that is the command for updating user. Okay? So, after doing this, check muna natin. Tama naman yung code natin. So, let's go now here. So, refresh lang muna tayo. Yan. So, this is user ID 7. Okay, lagyan ko to ng A. Yan. Check natin kung magkakaroon siya ng... Then, from librarian, ginawa kong staff. Okay, once you click update, ayun. Nag-update ba siya? Ayun o. Number 7. Okay, so lumabas to. Tama. Ayun, nagkaroon siya ng A. And then, naging stop siya. Okay, kung gusto kong ibalik to into librarian, edit ko lang to, and then, I will going to choose librarian, update. Ayun. So, ganun din dito. Itong mga to, mali eh. Wala namang XY eh, no? Although, example lang natin yan. So, pag clinic ko to, gawin kong librarian yan. So, librarian na siya. Itong si Y, gusto kong staff. So, staff na siya. Itong si GD, gusto kong librarian, update. O yun, nababago na natin yung record. So ayun, that is how we create the edit. Okay, so sa edit, anong ginawa natin? Nagkaroon tayo ng program for update.php, and then meron din tayong get user para makuha natin yung users natin. And itong get user na to, ano yan, sa index, okay, ginagamit natin yan. Sa index ba or sa edit yata? Yun, sa edit. Ayan o, nag-require once tayo ng get user. Okay? So, yung get user na to, para lang makuha natin yung user. Kasi tingnan nyo, select lang to eh. Select asterisk from user.
kinuha lang natin yung data para pagdating dito kay edit, okay, maipakita natin yung data sa result dito, no? Sa value, yung mga values natin. Okay, so okay na tayo kay edit. Let's now make this okay na to. Okay, so let's go now to delete. So, si delete, meron na tayo niyan eh. Okay, dun sa code natin last time, under index, okay, pag tinapat dito, dapat, ayun o, may delete question mark user ID. So, parang ano rin siya, parang edit. Kaso, delete PHP siya nakatutok. So, dito siya. Wala pa pala tayong delete. Okay, so, kailangan natin ng delete dito. Okay, bago natin gawin si delete, punta muna tayo kay index. Ayan. Kasi, eto si delete. So, pag delete kasi natin, okay, dapat may parang verification kung i-delete ba talaga yung user. Kasi baka mamaya, pag press mo ng delete, nabura na kagad. Okay, so dapat merong confirmation tayo na ilalagay. Okay, so dun yun sa index. Okay, so paano gagawin dun? Okay, so paano natin gagawin? Let's go now to delete. Ito yung delete natin eh. Okay, ngayon, after this, gagamit tayo ng JavaScript. Okay, so alam ko nagja-JavaScript na kayo. So, gagamit tayo ng JavaScript dito. Okay, so paano ba yung JavaScript niyan, sir? So, remember, meron tayong tinatawag na on-click. Okay, yung on-click natin, capital C, no? Okay, on-click, ibig sabihin, pag click mo yung button, ano yung gagawin niya? Okay, so, on-click equals, then, lalagyan natin to ng double quote. Okay? Lalagyan natin, return. Ba't hindi siya nag-word wrap? Ayan. So, return. Okay, confirm. Ang confirm, may lalabas na message box. Okay, kay JavaScript, ang message box is confirm. Okay, and then open, close. Ang ibig sabihin ng return, pag click mo daw to, ang i-return niya is yung confirm or yung message box. So, dito sa loob, single quote lang yan. So, lagay natin, let's say, you sure you want to delete this user? Question mark. Okay? So, tatanungin ka. Or yes, tatanungin ka kung buburahin ba yan. So, save ko to. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Refresh natin. If I click delete, yan. Oops. Bakit gano'n? Delete. Kasi wala pa tayo. Nasaan na yan? Let's go back here. On click. Okay, href class btn. Okay, on click. Confirm. Mali yung spelling. Sorry. Confirm lang pala yan. Okay, refresh. Click natin yung delete. Ayan class. Ayan ito yung tinatawag nating confirmation. Ayan. So, diba, burahin ko ba to? Ayan, may lumalabas. Okay. Gets, Jamin? Yes, sir. Lumalabas to. So, pag nag-okay ka, buburahin niya yun. Pero pag nag-cancel ka, hindi niya buburahin yun. Okay, so, ito yung dinagdag natin. Yung on-click. Okay? So, yun. Ngayon, ready na tayo para sa delete. Yung delete, napakadali lang ng command class. Okay, walang kahirap-hirap si delete. Ang gagawin lang natin is, of course, kukopyahin lang natin ulit pwedeng si update, no? Si save. Yung merong session start. Saan ba yung meron tayong session start? Dito yata kay get user. Ito na lang. Pwede na nating gawin to. Sandali. Sa save. Try catch. Hindi. Ito na lang. Yung get user. Copy na lang natin tong get user. And then, gawa tayo ng delete.php. So, right click, new file, delete.php.
delete lang. Nakalimutan kong lagyan ng .php. Yan. Okay, paste lang natin yung code. Yan. So, still require once. Kailangan natin ng session start. Ayan. Lagyan natin ng session start, require once, meron yan. And then, dito na natin ilalagay ngayon yung command. So, the command for delete is simply delete. Okay? Delete from users where. May where yan. Okay? Where user ID is equal to our parameter which is user ID. Okay? So, i-query natin yan, prepare, and then eto, yung user ID, pwede rin natin makuha yan galing sa get. Ayan, meron tayong user ID rito. Okay, then papasa natin yung user ID rito, then execute, then fetch. Okay, after nating execute, okay, lagyan lang natin to ng after nating execute, wala na tong wala nang result. Kasi di-delete na yun eh. Ang gagawin na lang natin is maglagay tayo dito ng session. Okay, naalala nyo yung message. Okay. Okay, lagyan natin ng message na nabura na yung record. So, lagyan natin dito user, selected user record successfully fully deleted. Yan. Okay, semicolon. And then, after that, punta na tayo. Okay, header. Okay, gamit na tayo ng header para lumipat tayo ng location. So, ang mangyayari dyan, location natin will be to the index. Okay, babalik siya dito kay user index. Okay, save. Okay, so ito lang yung command. So, i-delete niya. Then, may parameter tayong user ID. Okay, yung user ID that is get user ID. So, ang value ng user ID natin dito will be yung get. Okay, save. Okay, refresh. Burahin ko nga itong last. Okay, so delete. Ay, mali. Sorry. Ito pala. Delete, yung kulay red. Okay, do you want to delete? Nag-cancel ako, so hindi nabura. Okay, pag nag-click ako ng delete ulit, nag-okay ako. Ayun. Nabura ba? Yes, kasi may 10 to dati. Ayun. So, refresh. Burahin ko yung number 3. Okay. Nabura yung number 3. So, tapos na. That is now the command for deleting the record. Okay? So, yun na. Naayos na natin yung buong CRUD, no? Or yung create, delete, update, delete, no? Yung under ng user. So, since natapos na ngayon natin to, your activity or your final requirement is to finish the categories, books, courses, and students. Okay? Kung paano natin ginawa tong user management, ganun din ang gagawin nyo, no, for this particular project. So, kailangan matapos to. No, yung categories, books, courses, and students. Sir, Yes. tanong ako, sir. Di ba, sir, pag sa students, sir, borrowing na dyan? Oo. Nasa admin pa lang tayo. Tatapusin Ah, muna natin to. Kasi sa admin, dun ka pwedeng mag-add ng books, mag-add ng user, mag-add ng categories, tsaka mag-add ng student. Kasi siya nga yung admin or siya yung librarian. After niya mag-add ng mga data na to, ang mangyayari niyan, si student magla-login dun sa ginawang data ni librarian. Pag nakapag-login na siya, dun na ngayon yung transaction of borrowing and returning. Okay? So, okay, ano sir. pa lang to? Nasa halfway mark pa lang to para matapos natin yung categories, books, courses, and students. So, ang ano natin ito is dapat matapos to within this week. Kasi next week naman, ituturo na natin yung
last part, which is yung borrowing and returning. Okay? Okay na, sir. Okay, so that's all. Ito lang, hanggang dito lang tayo. So tomorrow, ito naman yung gagawin natin, no? Para dun sa 2 hours natin na session. Okay?